So what's up guys, December 20, ibig sabihin 1 month na tayo sa pagiging joyride rider. So here's my 7 comparison sa regular na trabaho and dito sa pag-EMC taxi. So at titingnan natin kung babagay ba sa'yo tong ganitong trabaho. Comparison number 1, sa regular na trabaho guys ay meron po tayong amo. Okay? Sa pag-joyride naman or pag-EMC taxi, based on my opinion, may amo pa rin dito. Bakit ko nasabi? Kasi kung wala tayong amo sa MC taxi, bakit kailangan natin magsuot ng uniforme? Oh, di ba? Bakit kailangan nating mag-report or magpa-cancel ng mga bookings? Kailangan pa natin kontakin yung mga admin para ma-cancel natin yung mga booking. Kasi sa pag-MC taxi guys, no, hindi po natin maiiwasan na mayroon talagang mga loko-lokong mga pasahero. Alright? Mayroon mga nagbubook na hindi naman nila tinutuloy. So kailangan pa natin i-cancel kasi pag di natin i-cancel guys, hindi tayo makakatanggap ng panibagong booking. So ganun dito sa MC taxi. Pero ang kaibahan lang sa amo natin dito sa pag-joyride is sa pag-joyride kasi para sa akin guys, no, hindi ka pinipressure. Wala silang pakialam dito kung bahala ka kung anong oras kang gumising at bumiyahe. Wala silang pakialam kung anong oras ka uuwi. Unlike sa trabaho, sa regular natin na trabaho, na meron tayong naka-fix na oras para mag-in at para mag-out. And comparison number 2, marami tayong pakikisamahan sa regular na trabaho natin. Number 1 lang dito yung boss natin. Sa pag-joyride naman, pag EMC taxi, dito wala kang pakisamahan. Okay? So bakit ko nasabi? Kasi maraming nagsasabi na anong wala? Yung pasahero pakisamahan mo yan eh. Rule mo as a rider, sunduin yung pasahero mo, and kapag nakasakay na sila, hatid mo lang, yun na. Hindi mo naman sila kakausapin eh, or bubulahin, i-rate ka, or para ganyan. Walang ganito sa, I don't know sa ibang apps pero sa Joyride wala pong ganito. So walang ratings na yan. Tanungin mo lang yung pangalan eh, yung pag-pick up mo, tanungin mo yung pangalan kung tama, then yung address na pupuntahan kung tama, then yun na yun, tapos na. So number 3, wala kang oras sa pamilya mo kapag nasa regular ka na trabaho. Wala kang oras para sa sarili mo. Ito yung hindi naman lahat pero kadalasan. Dito sa pag-EMC taxi, hawak mo yung oras mo. Okay? Kapag may meeting na kailangan kang maka-attend sa school, kailangan mong umabsent dahil may birthday sa pamilya mo, may importanteng kailangan nandun ka, kailangan i-submit or magpaalam pa na, sir, ma'am, ma-absent ako. Dito sa pag-joyride, bahala ka sa buhay mo, umabsent ka. Di ba? So, comparison number 4. Mostly sa atin, no, pumapasok tayo sa trabaho, kadalasan sa atin. Ito yung sad reality sa mga Pilipino. Mostly sa atin mga nagtatrabaho ay hindi po masaya sa ating trabaho talaga. So pumasok naman tayo dahil kailangan natin ng kumita ng pera, no? So yun yung masakit na katotohanan sa pagiging empleyado sa regular na trabaho. Kahit di mo gusto yung trabaho mo, posisyon mo dyan, or ano yung naka-assign, kung saan ka naka-assign, kahit di mo siya gusto, wala, notice ka, kailangan mo siyang gawin. Anak, dito sa pag-joyride, hindi naman po lahat. Mayroon po talagang sa joyride hindi po nila gusto yung ginawa nila sa joyride. I mean, hindi nila gusto yung pagiging joyride rider. Iba naman kasi napipilitan lang na mag-joyride na lang. Sabi ko sa comparison na number 4, sa tingin ko pantay lang sila. Kasi meron din namang nagtatrabaho na masaya sila. At meron din nagtatrabaho na hindi sila masaya. And ganoon din sa joyride. Merong nag-joyride na masaya sila sa pagiging joyride rider. At meron din namang joyride rider na hindi rin sila masaya. So para sa akin is parehas lang, pair lang sila. Okay, so comparison number 5. Ito yung worst buhay ng isang empleyado. Alright, papasok ka, no, sa regular na trabaho. Kahit masama ang pakiramdam mo, hanggat kaya mong pumasok, no choice ka, kundi papasok ka. Malaya kang umabsent dito sa joyride. Kasi guys, sa pag-MC taxi, kailangan nasa kondisyon yung katawan nyo. Kasi tandaan nyo, buhay ng pasahero, buhay ng tao sa paligid natin, at siyempre buhay mo ay mahalaga. Kaya dapat kondisyon tayong nagbabiyahe. Comparison na number 6, ito yung palagi nating
no? Pinagbabangayan sa social media. Itong benefits. Okay. So ito yung palaging pinopost sa social media na sa Facebook na ayun, sa MC Taxi daw walang benefits sa regular na trabaho may benefits. Alright, so para sa akin, ang company, yes, may mga benefits po yan, no? Pero hindi po lahat. Okay? Hindi po lahat ng company may benefits. So dito naman sa pag-AMC Taxi, it's up to you. Kasi pwede ka namang mag-self-employed na pwede ka namang magkaroon ng SSS, Pag-ibig o PhilHealth na ikaw lang maghuhulog, kumbaga self-employed. Hindi po totoo na walang benefits si MC Taxi. Meron pa rin, pero self-employed lang. So yun. And comparison, number 7, pagdating sa kitaan, no? O, sa kita natin sa pagtatrabaho at kita natin sa pag-AMC Taxi. Napakahalaga din na malaman mo kung magkano yung kitain mo kasi lahat ng expenses mo dito mo kukunin. Sa regular natin na trabaho, guys, no? Yung income natin is naka-fix. Kahit pa gaano ka kasipag, gugulong-gulong ka dyan sa sipag mo, talagang trabaho ka ng trabaho, magkano yung daily rate mo, yun na talaga yun. So hindi yung magbabago unless mayroon kang OT. So dito sa MC Taxi, depende sa sipag mo, no? Pero kung petiks-petiks ka lang, kaya mo pa rin maka-1,000 dito, guys, no? Petiks-petiks ka umaga hanggang hapon, kaya mo pa rin maka 1,000. Pero kung ikaw yung taong talagang gusto mong kumita ng malaki, kailangan dito diskarte at tiyaga. Lagi po natin tandaan, no, na ito ay based on my opinion. Medyo pagdating sa ang downside lang talaga ng MC Taxi is too much yung risky. Masyadong risky siya dahil anytime pwede kang madisgrasya, guys, no? Kaya kung maingat ka sa trabaho, sa regular na trabaho, pagdating dito sa MC Taxi, doble, triple yung ingat na gagawin mo dito, guys, kasi hindi po biro yung pag-MC Taxi. So yun lang, sana meron kayong natutunan. Thank you for watching. Mayroong pagkakaiba, sa tingin pa lang ay makikita na.